Isang kasuklam-suklam na kasalanan ng ginawa ni Haring David nang pagnasahan niya ang asawa ni Uriah na si Bathsheba at magkaroon siya ng relasyon dito. Mas masama pa ay ang pagpatay niya kay Uriah upang bigyang katwiran ang kanyang pangaagaw sa asawa nito. Sa loob ng 1 taon, naitago ni David ang kanyang kasalanan. Buong akala niya, nalusutan na niya ito. Subalit alam ito ng Diyos at hindi niya ito nalimutan. Ipinadala ng Panginoon ang propetang si Nathan kay David. Sa harap ng hari, nagkwento si Nathan. May 2 lalaki, isang mahirap at isang mayaman. Ang mayaman ay maraming mga hayop at tupa, samantalang ang mahirap ay walang ari-arian maliban sa isang batang tupa. Mahal ng mahirap na lalaki ang kanyang tupa na pinalaki niya na para na niyang anak. Nang may dumating na bisita sa tahanan ng mayamang lalaki, ayaw na niyang patayin ang kahit isa sa napakarami niyang tupa para ihanda sa kanyang bisita. At sa halip ay kinuha niya ang tupa ng mahirap na lalaki upang siyang ipakain sa bisita. Nag-init ang ulo ni Haring David sa kwentong ito at sinabing dapat mamatay ang mayamang lalaki sa kanyang ginawa. Sinabi din niyang dapat pagbayaran ng mayaman ang tupa ng maka-4 na beses dahil wala siyang pinakitang awa. Sinagot siya ng propeta, "Ikaw ang taong iyon." Nagulat si David at naisip na alam ni Nathan ang kanyang sikreto. Ayon pa sa propeta, dahil sa sinabi niyang dapat 4 na beses pagbayaran ng mayaman ang kanyang ginawa. Ipapataw sa kanya ng Diyos ang 4 na parusang wawasak sa kanyang pamilya. Una sa mga ito ay nangyari sa maikling panahon matapos siyang kausapin ng propeta. Ang kanyang unang anak kay Bathsheba ay biglang nagkasakit ng malubha. Nanalangin at nagmakaawa ang hari sa Panginoon upang iligtas ang kanyang anak. Subalit pagkaraan ng 7 araw, nasawi din ang bata. Walang nagawa si Haring David kundi umiyak sa sinapit nito. Ngayon, ito pa lamang ang simula ng kanyang paghuhukom. Ang sumunod na trahedya ay nangyari sa anak niyang lalaki na si Amnon at sa kapatid niyang si Tamar na isang napakagandang babae. Namana ni Amnon ang kahinaan ng kanyang ama. Gaya ng pagnanasa ni David kay Bathsheba, ganon din ang pagnanasa ni Amnon kay Tamar. Bagamat di niya kayang gawin ang kanyang masamang balak sa kapatid. Tinulungan siya ng kanyang kaibigang si Jonadab upang isagawa ito. Pinayuhan niya si Amnon na magpanggap na may sakit para bisitahin siya ng ama niyang si David. Hiniling niya sa hari na ipadala si Tamar para paglutuan siya ng masarap na pagkain. Nang wala ng tao sa bahay, tinangka ni Amnon na akitin si Tamar, ngunit umayaw ang dalaga. Doon na pinagsamantalahan ni Amnon ang kanyang kapatid at pagkatapos ay pinalayas pa niya ito. Nang malaman ni Absalom, ang isa pa nilang kapatid na lalaki, ang ginawa ni Amnon, dinala niya si Tamar sa kanyang bahay upang doon patirahin. Nagngingit-ngit naman sa galit ang amang si David sa nangyari. Sa loob ng 2 taon, kinimkim ni Absalom ang kanyang galit sa kapatid. Ngunit may balak siyang gumanti. Isang araw, nang papunta siya sa bayan ng Baal Hazor, inibita niya ang lahat ng kanyang kapatid na sumama sa kanya. Sa bayan nagkaroon ng pagsasalo-salo. Hinintay ni Absalom na malasing ang kapatid na si Amnon at pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bugbugin ito. Sa huli, pinatay ni Absalom ang kanyang kapatid. Nang makarating kay Haring David ang balita ng pagkamatay ni Amnon, inakala niyang lahat ng kanyang lalaking anak ay napaslang. Ngunit nalaman niya mula kay Jonadab na siyang nagplano ng pagsasamantala kay Tamar, na si Amnon lang ang nasawi sa kamay ni Absalom
bilang ganti sa ginawa nito sa babaeng kapatid. Bunga ng nangyari, nagtago si Absalom sa Geshur sa loob ng 3 taon. Lingid sa kanyang kaalaman, matagal na siyang pinatawad ng amang si David. Hanggang sa sandaling ito, malapit nang makumpleto ang propesiya ni Nathan kay David. Namatay ang sanggol, nasawi si Amnon, at naging mamamatay tao si Absalom. Pinilit ni Joab na maibalik si Absalom sa Jerusalem. Nagtagumpay ang kanyang plano at pinayagan ni Haring David na siya'y makabalik, bagamat bawal siyang tumuntong sa palasyo. Sa loob ng 2 taon, hindi pinayagang makita ni Absalom ang kanyang ama. Sa huli, nakumbinsi ng tusong si Joab ang hari na maibalik si Absalom sa dati nitong istasyon. Walang kaalam-alam si David na ang kanyang muling pagtanggap sa anak ang siyang magsisilbing mitsa sa huling trahedyang mangyayari sa kanyang buhay. Gumigising ng maaga si Absalom araw-araw para pumunta sa gate ng syudad. Doon, nagsasalita siya tungkol sa mga bagay laban sa kanyang amang hari. Pinapaalam niya sa mga tao na kung siya ang pinuno, magkakaroon ng tunay na katarungan sa buong lugar. Di naglaon at nagkaroon si Absalom ng mga taga-suporta. Makalipas ang ilang panahon, bumalik si Absalom sa Hebron. Dito, lalo niyang naparami ang kanyang taong sumusuporta sa kanya at di nagtagal ay nakabuo siya ng puwersa para agawin ang trono sa amang si David. Samantala, walang kaalam-alam si David sa namumuong rebelyon. Nang malaman niya ang tungkol dito, napagtanto niya na ang puwersa ni Absalom ay masyado nang malakas para labanan, kung kaya't napagdesisyonan niyang tumakas na lamang kasama ang ilang tapat na tagasunod. Patago nilang nilisan ng Jerusalem patungo sa Mount of Olives. Samantala, matagumpay na nakuha ni Absalom ang trono ng Israel. Ngunit mahal pa rin ng Diyos si David at hindi siya pinabayaan. Ginamit ng Panginoon ng tagapayo ni Absalom na si Hushai upang bigyan ng hari ng maling payo. Sa halip na pakinggan si Ahithophel, sinunod ni Absalom ang estratehiya ni Hushai. Ito ang nagbigay kay David ng pagkakataon para maghanda sa susunod na laban. Buong akala ni Absalom na madali niyang matatalo ang puwersa ni David, ngunit siya'y nabigo. Sa labang yon, 20,000 mandirigma ang nasawi. Bagamat naging matagumpay, napuno ng kalungkutan si David sa pagkamatay ni Absalom na habang nakasakay sa kanyang asno ay sumabit ang ulo sa sanga ng isang puno. Habang nakabitin siya dito, pinatay siya ni Joab. Bumalik si David sa Jerusalem bilang hari, ngunit hindi na siya katulad ng dati. Labis niyang dinamdam ang pagkamatay ni Absalom. Hindi na siya ang dating David at ang kanyang kaarian ay hindi na rin katulad ng dati. Mabilis na dumaan ang mga taon at si Haring David ay matanda na. Oras na upang pumili ng bagong hari na mamumuno sa Israel. Idineklara ni Adonijah, isa sa mga anak ni David, na siya ang nararapat na pumalit sa kanyang ama. Siya ang pinakamatandang anak na lalaki. Mahal siya ng kanyang ama, kaya tama lang na siya ang maging susunod na hari. Nang malaman ng propetang si Nathan ang tungkol sa ambisyon ni Adonijah, kinausap niya si Bathsheba, asawa ni David at ina ni Solomon. Pinaalala ni Nathan sa kanya ang pangako ni David na si Solomon ang susunod na magiging hari. Agad na kinausap ni Bathsheba ang asawa upang tuparin ang pangakong ito sa kanya. Hiniling ni Bathsheba na agad pangalanan ni David ang susunod na hari. Tinawag ni David ang paring si Zadok, ang propetang si Nathan, at si Benaiah na anak ni Jehoiada para basbasan si Solomon bilang hari. Kasunod nito ay ang proklamasyon sa buong Israel na si Solomon na ang kanilang bagong pinuno. Habang nangyayari ito, si Adonijah ay nagbuo ng isang salo-salo na kinabibilangan ng mga importanteng tao na nagbigay suporta sa kanyang ambisyong maging hari. Habang kumakain silang lahat, narinig nila ang sigawan sa labas na may bago ng hari ang Israel at ito'y walang iba kundi si Solomon.
Di nagtagal at isa-isang nag-alisa ng mga bisita at taga-suporta ni Adonijah. Doon napagtanto ni Adonijah na hindi na siya ang magiging hari. Nang maupo si Solomon bilang hari, pinatawad niya si Adonijah sa ambisyon nito at pinabayaang mabuhay. Ngunit hindi matahimik si Adonijah. Nais niyang maging hari kahit sa pamamagitan ng panlilinlang. Hiniling niya kay Batsheba na ibigay sa kanya si Abishag bilang asawa. Si Abishag ay isa sa mga babae ng hari. Ang mga babae ng hari ay pagmamay-ari lamang niya at simbolo ng kanilang pagiging hari. Nakita ni Solomon kung ano ang balak mangyari ni Adonijah sa pagnanais itong mapangasawa si Abishag. Nakita niyang hindi titigil si Adonijah na makuha ang trono sa Israel. Dahil dito, iniutos ni Haring Solomon ang kamatayan ni Adonijah. Ang mga huling taon ni David ay puno ng trahedya. Nabuhay siya upang maranasan ang sakit ng mga nangyari sa kanyang 4 na anak, si Tamar, si Amnon, si Absalom, at ang sanggol na anak niya kay Batsheba.